Magandang hapon, ako po si Benison Estareha at meron muli tayong update patungkol pa rin sa ating monitor na si Typhoon Paulo with international name na Matmo as of 2 p.m. araw po ng Biyernes. Base sa ating latest satellite animation at sa ating radar, ay huling namataan si Typhoon Paulo sa vicinity ng bayan ng Mayoyaw sa Ifugao. Taglay nito ang hangin na 120 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. So bahagyang humina po ito at meron itong taglay na hangin or gustiness na hanggang 200 kilometers per hour. So typical po sa mga bagyo na nasa ating kalupaan na malaki yung difference between the maximum sustained winds at yung mga pagbugso ng hangin. Samantala yung pagkilos naman ito ay bumilis 30 kilometers per hour, patuloy na kumikilos west-northwest palabas ng ating West Philippine Sea. No? Pagsapit po mamayang early afternoon or late afternoon or early evening. Base naman sa ating latest satellite animation, malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, nasasakop nung outer rain bands na rin nitong si Bagyong Paulo. So aasahan din po yung mga paminsan-minsang malakas na ulan dito sa mga areas po na medyo malayo sa Bagyo, kabilang na yung Calabarzon, Metro Manila, at hilagang bahagi po ng Bicol Region and Mimaropa. Affected din po ng outer rain bands ng bagyo itong bahagi po ng Panay Island, lalo na yung may Antique and Iloilo areas, as well as yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog, nararanasan din silang areas pa po ng Visayas and Mindanao. Base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong mga kumpol ng ulap pa rin na may monitor dun sa may Philippine boundary natin sa may silangan ng Visayas. At isa pang kumpol ng ulap po, far east of extreme northern Luzon. At patuloy natin i-monitor for possible formation na rin. But in the next 3 days, wala namang threat ang mga ito sa ating bansa at hindi rin inaasahan pa na magiging isang bagyo. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, patuloy pa rin ang pagkilos ng bagyo west-northwest or heading towards dito po sa mga probinsya ng Mountain Province and Ifugao, kung ang pag-usapan po natin ay sentro, ganyan din sa hilagang bahagi ng Benguet at mamayang hapon pagsapit naman dito sa hilagang bahagi ng La Union at sa may Ilocos Sur. So pagsapit ng late afternoon or early evening ay nasa may West Philippine Sea na ito at simula mamayang gabi ay palayo na itong si Bagyong Paulo. Simula mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, nasa may West Philippine Sea at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga heading towards southern China pa rin. Base rin sa pinakahuling track po na Pag-asa, malawak po na bagyo itong si Bagyong Paulo. Sa itaas na bahagi niya ay nasa 350 kilometers yung kanyang radius. Sa ilalim na bahagi nasa around 200 to 250 kilometers naman po. So kung mapapansin natin, bahagyan nahagip na nung outermost part ng radius ng Bagyong Paulo, itong Metro Manila at hilagang bahagi pa ng Calabarzon. No? So paminsan-minsan talaga mararamdaman natin yung mga pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. In terms of intensity, from 130 nga po, before siya maglandfall, sa ngayon 120. So bahagyang humina dahil na rin sa interaction sa mga kalupaan or sa rugged terrain ng Cordillera and Caraballo Mountains. Then pagsapit po dito sa may parting Ilocos Region at Western Cordillera, possible na mas humina pa ito as a severe tropical storm with around 100 to 110 kilometers per hour na taglay na hangin. Malakas pa rin po ito. At pagsapit dito sa West Philippine Sea, yung estimated na lakas nito, 100 to 110, lalakas muli paglabas ng ating area of responsibility bilang typhoon at posibleng umabot sa 140 kilometers per hour. Pero maganda balita, hindi na natin mararamdaman yung pagiging isang typhoon nito or paglakas pa nito habang ito ay nasa malayo na sa ating kalupaan. Nonetheless, andyan pa rin po yung ating signal number 4 sa mga susunod na oras. Sa ngayon po, meron pa rin tayong mararamdamang hangin na hanggang 180 kilometers per hour dito po sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Southwestern Isabela, northwestern portion ng Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, signal number 4 din sa Mountain Province, Ifugao, southern Abra, southern portion of Benguet, northern portion of Benguet rather, signal number 4 din sa southern portion of Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Itong ganito kalakas na hangin na pang signal number 4 po, posible pa rin makasira ng mga karamihan ng mga structures po no, at makapagpatumba ng even yung mga malalaking puno at malaking poste ng kuryente na siya nagre-resulta sa brownout. Signal number 3 naman po, or malalakas pa rin na hangin na hanggang 115 kilometers per hour estimate dito sa may northern and central portions of Aurora, natitirang bahagi ng Isabela at ng Quirino. Signal number 3 rin sa central portion of Nueva Vizcaya, gayon din sa buong Kalinga, central portion of Abra, natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, and the rest of La Union.
Signal number 2 naman sa central and southern portions of Cagayan, gayon din sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, buong Apayao, natitirang bahagi ng Abras, signal number 2, gayon din sa central and southern portions of Ilocos Norte, buong Pangasinan, central portion of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, northern portion of Tarlac, at northern portion of Zambales, signal number 2. At asahan din po ang signal number 1 or pabugso-bugso pang hangin sa mga susunod na oras dito sa lalawigan ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, gayon din ang rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, and rest of Tarlac, signal number 1. Gayon din sa buong Pampanga at buong Bulacan, meron na po tayong wind signal number 1 dyan. Gayon din sa rest of Zambales, northern portion of Quezon kabilang ang Polillo Islands, at sa Camarines Norte. So tinanggal na natin yung wind signals in some portions pa of Bicol region, habang tinanggal na rin or binaba na natin yung wind signals sa ilang areas pa ng Isabela, Quirino, and Aurora. So sa mga susunod po na mga issuances natin, possible na maibaba pa natin yung mga wind signals in some areas of eastern part ng Northern Luzon habang lumalayo ang bagyo dito sa may West Philippine Sea. At matatanggal na rin po yung mga wind signals pagsapit po ng hapon or gabi dito sa may Southern Luzon. Kabilang na ang Quezon, at sa may Camarines Norte. Meanwhile, yung Metro Manila po, ini-expect nga po natin dahil nandun siya sa may outer part ng bagyo, gayon din ang natitirang bahagi po ng Luzon, malaking bahagi ng Panay Island at mga probinsya ng Northern Samar and Eastern Samar, hanggang mamayang gabi aasahan pa rin po yung pabugso-bugsong hangin dahil po dun sa tinatawag na outer rain bands or outer part nitong si Bagyong Paulo. So make sure po na protected pa rin po tayo dahil asahan pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin. Para naman sa ating heavy rainfall warning, ito po yung real-time warning po sa malalakas sa mga pag-ulan. So within the next 2 hours, meron tayong aasahang red or torrential rains. Hanggang alas 4 po yan ng hapon dito po sa mga probinsya ng Aurora. Gayon din sa Nueva Vizcaya at lalawigan ng Zambales, direktang epekto nitong si Bagyong Paulo. Meron naman po tayong orange warning or intense rains base po sa ating mapa sa may Isabela, Quirino, dito rin sa may western portion ng Ifugao at malaking bahagi ng Benguet and Bataan. Yellow warning naman po or heavy rains naman dito sa may Cagayan, gayon din sa Apayao, Kalinga, natitirang bahagi po ng Ifugao, buong Mountain Province, may heavy rains din po hanggang mamayang 4 p.m. Magandito rin po sa may La Union, sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija at ng Pangasinan, at silang bahagi pa po ng Tarlac, Bulacan, Pampanga, down to Cavite, and Batangas, meron po tayong yellow rainfall warning or heavy rains na posible magdulot pa rin ng mga pagbaha dun sa mga low-lying areas at possible din ang pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Yung mga kulay blue naman po, associated yan sa mga light to moderate with at times heavy rains. Ito po ay dahil pa rin sa kay Bagyong Paulo kung dito sa may northern and central Luzon, and yung outer rain bands nag-extend po dito sa may Calabarzon or rest of Calabarzon, kabilang na rin dyan ang Metro Manila. Ito pong imahe na to ay ma-access po natin sa official website ng Pag-asa na panahon.gov.ph kung saan malalaman po natin yung mga heavy rainfall warnings, general flood advisories, at yung latest track nitong si Bagyong Paulo. Pagdating naman po sa matataas sa mga pag-alon, meron tayong gale warning or hanggang 6 na metrong taas na mga alon malayo sa Pampang. So that's equivalent sa 2 palapag po ng gusali. Delikadong pumalao dito po sa may Cagayan, Batanes, baybayin ng Isabela, Aurora, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Magpapatuloy po ang ganyang kataas na pag-alon hanggang mamayang gabi. At pagdating naman po sa mga coastal communities natin o yung mga nakatira po sa may Pampang, possible yung tinatawag natin na storm surge pa rin or daluyong habang binabagtas nitong si Bagyong Paulo ang Northern Luzon. Meron tayong hanggang 3 metrong taas ng daluyong dito po sa may Ilocos Norte, northern part of Ilocos Sur, gayon din sa Cagayan, Isabela at Northern Aurora. Patuloy yung pagragasa po ng alon po dahil sa malakas na hangin dulot nitong si Bagyong Paulo sa mga nabanggit na lugar ngayong hapon. Habang posible naman ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa natitirang baybayin po ng Aurora, rest of Ilocos Sur, gayon din sa La Union, Pangasinan at hilagang baybayin ng Zambales. So recommended pa rin po sa ating mga nakatira sa coastal community sa mga nabanggit na lugar na lumikas po muna at makipag-ugnayan sa inyong mga local government units for possible rescue or evacuation. At yan muna ang latest. Mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa, meron muli tayong weather update mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo.